Kumakalat online kung paanong ang life savings ng isang senior citizen sa 4 na bangko naglahong parang bula dahil sa scammer. Kwento ng anak ng biktima, alas 11 ng umaga nitong Huwebes nang makatanggap ng tawag ang kanyang ama mula sa isang babaeng nagpakilalang empleyado raw ng SSS. Sinabi raw ng babae na may update ang SSS app at hindi na kailangan pumunta sa branch para makakuha ng Payment Reference Number o PRN na nagkataong kailangan noon ng kanyang ama. May ipinadala raw na link sa email ng ama para ma-download ng app na kailangan daw i-install. Bandang tanghali, hindi raw niya matawagan ng ama kaya pinuntahan niya ito. Pasado 1:00 ng hapon, hindi pa rin tapos ang pag-install ng app. Doon na raw siya nagduda na baka raw scam ito. Hindi raw niya ma-off, reset o kaya'y makapag-screenshot sa phone ng ama. Tumigil ang app installation nang tinanggal niya ang SIM. Agad nilang chinek ang kanyang bank accounts. Nalimas na pala ang pera sa mga bangko ng ama. Kahit daw wala siyang binibigay na personal na detalye o one-time password o OTP. Inalis sila sa phone ang app installer. Nireport sa mga bangko ang mga transaksyon, pinablock ang mga card at nagpalit ng passwords at PIN. Ang Social Security System nagpaalala na hindi tumatawag o nagpapadala ng mensahe ang SSS para mag-alok ng espesyal na pribilehyo kapalit ng pag-update ng My SSS o SSS mobile app. Sa tingin ng isang cybersecurity professional, posibleng remote access Trojan ang malware o malicious software na ipina-download ng tumawag. When installed in your phone or in your laptop, the threat actor will have full access to your device, and can even prevent the owner mismo, no, to operate the device. Ang dapat daw tandaan para hindi mabiktima ng mga scammer, huwag kakagat mula sa mga text o tawag lalo ng mga taong hindi kilala.